Magsisimula ang part na ito kung saan makikita ang ating bida na si Ren na bahagyang namumula sa sinabi ng ama ni Yanzi. Nagsalita naman ang ama ni Yanzi habang itinuturo ang ating bida at sinabi nito kung ano sa tingin niya ang kanyang masasabi sa kanyang mungkahi. Sumagot naman ang ating bida na sumasang-ayon siya sa mungkahi nito ngunit ang bagay na sinabi nito ay hindi niya gusto. Galit din namang nagsalita si Yanzi sa ating bida na sumasang-ayon siya sa sinabi nito, at kung mangyayari iyon, ang ating bida lamang ang sineswerte. Matapos naman noon, agad na nagsalita ang ama ni Yanzi na sa ngayon huwag na muna nilang intindihin iyon at ipapahatid na muna niya ang ating bida sa paaralan. Agad namang sumunod ang tauhan ng ama ni Yanzi sa utos nito at agad din niyang inihatid ang ating bida papalabas ng silid. Sa ginawa nito, agad namang nagpasalamat si Ren. Habang makikita ang isang lalaki na masama ang tingin sa ating bida. Sinabi pa nito sa ating bida na tinatanong kung siya ba ang magiging future husband ni Miss Z. Dagdag pa nito habang napatayo na kung sino ang ating bida para maging asawa ni Miss Z dahil isa lamang siyang hamak na tao. Aakma pa itong sisipain ang ating bida. Ngunit bago pa man niya masipa ang ating bida, agad namang lumabas si Miss Z na galit at itinulak nito ang paa ng lalaki dahilan nakamuntikan pa itong matamba. Habang si Yanzi naman ay sinabi sa lalaki na huwag itong hamarang sa kanyang dinaraanan. Agad namang naibalik ng lalaki ang balanse niya at mabilis na nagtungo sa ating bida na may inis sa mukha. At maya-maya pa nga ay nagkakainitan na ang dalawa. Ngunit pinatigil naman sila ng isang maliit na matandang lalaki na nagsalita at tinawag nito sa pangalang Lai Rui ang lalaki, at sinabi nito sa kanya na huwag itong maging bastos. Ang ating bida, nang makita ang matanda, ay agad na ibinaling ang atensyon dito kasabay ng pagbati niya rito habang sinasabi kung siya ba ang kanilang vice principal na si Mr. Lu Ching. Sumagot naman ang matanda na tama ang ating bida at siya ang kasama niya mamaya pagbalik ng kanilang school. Makalipas nga ang ilang sandali, agad na din silang naglakad papalabas ng Mingri Group Building. Matapos noon, lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang ating bida kasama si Rui at ang vice principal na si Lu Ching. Agad din namang hiningi ni Mr. Lu Ching kay Rui ang isang libro habang sinasabi nito sa ating bida na ang librong iyon ay naglalaman ng kanilang martial arts na gagamitin ng ating bida para mag-cultivate at kapag ito ay nagawa ng ating bida, magkakaroon ng pagbabago sa kanya sa hinaharap. Nagsalita naman si Rui habang inaabot sa vice principal ang libro at sinabi niya na ang isang hamak tao ay hindi kailanman maiintindihan ang kanilang advanced arts. Habang inaabot naman ng vice principal ang libro sa ating bida, naiinis naman nitong sinabi sa kanyang apo na ang pagsasalita nito ay hindi angkop sa pakikipag-usap sa ating bida. Kasabay noon ay pinagsisipa niya ito. Habang may makikita naman ng mga tao sa di kalayuan na nagsabi kung ano ang sinasabi ng kanilang vice principal. Dagdag pa ng isa kung ito ba ay ang kanilang vice principal. Dugtong ulit naman ng isa kung bakit ito ay sobra na lamang ang respeto na ipinapakita sa ating bida. Matapos naman na maibigay sa ating bida ang libro, agad na din naman silang umalis. Habang naglalakad naman papaalis ang vice principal, sinabi pa nito sa ating bida na ay cultivate niya ito dahil pupuntahan siya nito palagi para malaman kung nag-i-improve ba ang ating bida. Habang ang mga tao naman kanina na nag-uusap ay mabilis na lumapit sa ating bida.
At ang isa dito ay mabilis na hinawakan sa balikat ang ating bida. Dahilan na mabigla siya at mabilis na itinago ang libro na kanyang hawak. Ang nilalang naman na humawak sa balikat ng ating bida ay tinawag nito sa pangalan si Hauren. Kaya naman napalingon siya dito na may gulat sa mukha. Makikita naman na dalawang tao ang tumawag sa ating bida. Habang nakangiti naman, nasabi ng matabang lalaki na isang araw lamang silang hindi nagkita, nakakuha na ang ating bida ng isang cute na babae at naging son-in-law pa ito ng vice principal. Agad namang sinabi ng ating bida na hindi ito tulad ng iniisip nila. Agad namang sinabi ng lalaki na ang balita ay kumalat na sa buong campus kaya wala nang dapat itanggi pa ang ating bida. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang isang lalaki na napatingin sa isang magandang babae. At habang naglalakad, nasabi niya na isang maganda at hot na babae ito, at natanong din niya kung saan college school ito nagmula. Dagdag pa niya na gusto niya din na magkaroon ng ganon na girlfriend, isang maganda at kaakit-akit na babae. Agad naman itong napansin ng ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan. Agad naman na siniko ng payat na lalaki ang ating bida kasabay na sinabi niya na ngayon alam na niya na ang ating bida ay isang mabuting lalaki. At paano siya gagawa ng katangahan kapag nakatalikod si Exyugia? Agad naman na tinakpan ng ating bida ang bibig ng kanyang kaibigan habang sinasabi niya na tumigil na ito sa kakasalita at baka may makarinig pa sa kanya. Sumagot naman ang kanyang kaibigan at sinabi nito na kung ano naman kung marinig siya, gayong umamin na naman ito sa harapan ni Exyugia. Sa pagkukulitan naman nila ay napatingin naman si Exy sa kanilang direksyon kaya agad itong namula nang marinig ang sinabi ng ating bida na nagpapasalamat siya sa kanyang mga kaibigan dahil sa daldal ng mga ito ang sitwasyon ay naging awkward na sa pagitan nila ni Exyugia. Matapos noon, agad naman na tumakbo si Exyugia habang namumula pa ito nang makita ang ating bida. Kaya nang makita ng ating bida ang pagtakbo nito, napatingin na lang sila dito. Agad naman na umakbay ang kaibigan ng ating bida sa kanya kasabay ng sinabi nito na isang lalaki na tulad ng ating bida na single mula 19 years, siya bilang kanyang kaibigan pinipili niya na nararapat si Exyugia para sa ating bida. Ngunit napatigil naman ang ating bida nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Makikita nga ang mensahe na nagsasaad na kung ano ang nangyayari gayong nabalitaan niya dinala ang ating bida ng grupo ng tao. Matapos naman na mabasa ito ng ating bida, makikita naman ang kanyang pamumula na umabot pa na maglaway ito. Agad naman niya na nireplyan ito at sinabi niya na ang bagay na iyon ay isang di pagkakaintindihan lamang. Agad naman ulit na nagpadala ng message ito sa ating bida na makikita na ito pala ay si Exyugia na sinasabi muli nito na nakita niya na mukhang hindi maayos ang pakiramdam ng ating bida kanina kaya nag-aalala ito para sa ating bida at kung gusto ng ating bida maaari silang mag-usap pagkatapos ng kanilang klase. Habang namumula naman, nasabi ng ating bida sa kanyang pag-iisip na isang magandang pagkakataon ito upang mapaliwanag niya din ang nangyari sa araw na iyon. Lumipat naman muli ang eksena kung saan makikita ang ating bida ay nasa loob na ng classroom. Kasabay nito, maririnig ang pagtunog ng bell na oras na para sa susunod na subject. Mapapansin din ang mga kaklase ng ating bida na may kanya-kanyang mundo, na ang isa ay tamang pagtanggal lamang ng kulangot sa kanyang ilong habang ang isa ay yung kaklase mong di makontento hanggat hindi maayos ang kanyang buhok.
Ang isa naman ay ang katulad ng kaklase mong Pogto na ang mata sa Kaka-Mobile Legends. Habang may isa pa na nagpapalipad ng eroplanong papel. Maya-maya pa ay maririnig din ang pagsigaw ng isa na si Miso ay dumating na. Agad naman na nagbago ang mga hitsura ng kaklase ng ating bida at bigla na lang na naging gwapo ang mga ito. Kaya ikinagulat ng ating bida ang biglang pagbabago nila. Habang maririnig naman ang iba na nagsasabi na ang kanilang goddess na si Misuhan ay dumating na. Makikita naman ang pagdating ng isang magandang babae na may dala-dala din itong isang malaking bag. At seryoso din itong naglakad papasok sa loob ng klase. Matapos naman na makapasok ni Miss Su ay agad na nagsigawan ang mga ito na may nagsasabi pa na tingnan siya ng kanilang goddess. Ngunit seryoso lang naman na inilapat ni Miss Su ang bag na puno ng mga love letter. Sinabi din nito na naitala na niya ang mga taong nagpadala sa kanya ng love letter. Ngunit nadidismaya parent siya na matapos ang final exam, meron pa ring nakakuha ng F na marka. Matapos naman noon, mabilis na sinabi ni Miss Su na dahil doon, magsisimula na muli sila sa kanilang klase. Makikita naman ang kaibigan ng ating bida na in love kay Miss Su at sinabi pa nito na ang record ay walang kwenta, ang mahalaga ay makakapag-repel na naman siya. Ang isa naman na kaibigan ng ating bida ay sinabi na ang bastard na nakakuha ng F na grade ay nararapat lamang sa kanya iyon, dahil papaanong hindi ito nakikinig sa kanilang goddess. Ang ating bida naman ay napatingin na lang dito. Maya-maya pa ay narinig naman ni Miso ang pagsasalita ng kaibigan ng ating bida kaya agad niya itong sinigawan na tumahimik, na ikinatakot naman nila. Ngunit mamulong lang naman ang ating bida sa kanyang mga kaibigan at sinabi niya na si Miso ay masyadong strikto kaya hanggang ngayon wala pa itong love life. Makikita naman na narinig ito ni Miso kaya sinabi niya sa ating bida na mag-focus ito dahil nawawala ito sa kanyang concentration, dahilan kung bakit ito nagkamali sa homework nito noong nakaraan. Ikinagulantang naman ito ng ating bida, kaya napatahimik na lamang siya habang nanlulumo. Makaraan naman ng ilang sandali, naiisipan naman ng ating bida na padalhan ng mensahe si Exi-Yujiya. Sinabi niya na kung gusto ba nito na sabay sila na maghapunan pagkatapos ng kanilang klase. Agad naman itong natanggap ni Exi-Yujiya, dahilan ng bahagya nitong pamumula matapos mabasa ang pag-imbita ng ating bida na maghapunan sila pagkatapos ng kanilang klase. Lumipas naman ang oras at tumunog na ang bell na pahiwatig na tapos na ang klase. Makikita din na sabay na lumabas ang ating bida at si Yujiya. Habang ang kaibigan naman ng ating bida ay patagang sumunod sa dalawa. Ang ating bida naman ay agad na sinabi kay Yujiya na umalis na sila. Ngunit naging bato naman ang ating bida nang bigla siyang tinawag ni Miss Su at sinabi nito na pumunta muna ito sa kanyang opisina. Matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Miss Su, makikita naman ang matatalim na tingin ng mga ito sa ating bida, habang ang dalawa niyang kaibigan ay binugbog ang ating bida, habang sinasabi na kung sino ang ating bida at bakit napaibig niya ang kanilang goddess, na si Miss Su-han. Si Yujiya naman ay napatingin na lamang sa pagkukulitan ng kaibigan ng ating bida. Matapos naman iyon, lumipat ang eksena kung saan makikita sa loob ng opisina ng mga guro ang ating bida kasama si Miss Su. At seryosong tinatanong ni Miss Su ang ating bida na kung anong parte na ang nabuksan ng ating bida. Sumagot naman ang ating bida na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin niya.
Akma nang hahawakan ni Miso ang ating bida habang sinasabi na sagutin nito ang kanyang tanong. Matapos naman na mahawakan ni Miso ang kamay ng ating bida, napasigaw si Ren na kung ano ang balak ni Miso na gagawin sa kanya. Hindi naman nagsalita si Miso bagkos ay agad lamang nitong sinuri ang dansya ni Ren habang nagpalabas ng aura sa kanyang kamay. Matapos iyon, makikita ang pagkagulat ni Miso matapos masuri ang dansya ng ating bida at makikita ang pagkabigla niya. Kasabay nito, agad niyang pinaikot ang kamay ng ating bida, habang sinasabi sa kanya na paano ang katulad niyang isang tao ay nagkaroon ng aura ng isang East Ocean Dragon Tribe. Sumagot naman ang ating bida habang nahihirapan at sinabi niya na ang bagay na iyon ay isang aksidente lamang at nalunok niya ang isang Dragon Core. Napatigil naman si Miso at nasabi din niya na kung paanong aksidenteng nakalunok ng Dragon Core ang ating bida. Makikita rin sa higpit ng pagkakahawak ni Miso sa kamay ng ating bida na nagkaroon ito ng sugat. Matapos iyon ay agad na din niyang binitawan ang kamay ni Ren kasabay ng pagsabi niya na ngayon ay nakumpirma na niya na ito ay mula sa East Ocean Dragon. Ang ating bida naman na binitawan na ni Miso ay makikitang nanghina pa. Habang nahihirapan din, ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip kung bakit alam ito lahat ni Miso. Ngunit napatigil siya nang bigla siyang akbayan ni Miso. Agad din niyang bahagyang sinakaw sa leeg ang ating bida habang seryosong sinabi na huwag nitong ipagsabi ang tungkol sa Dragon Tribe, at kung ayaw niyang mamatay nang hindi pa nagkakajowa. Ang ating bida naman, habang naiipit sa dalawang Mount Arayat at namumula, ay natanong si Miso kung sino ba siya at bakit siya pumapatay ng tao. Sumagot naman si Miso at sinabi nito sa ating bida na wala itong alam, at siya ay isang inspektor bilang tugon sa tanong ng ating bida. Naging seryoso lamang ang ating bida habang nasabi pa sa kanyang pag-iisip na ano nga ba ang isang inspektor. Matapos ng pag-uusap ni Miso at ni Ren, makikita naman ang paglubog ng araw at makikita din na unti-unti nang sumasapit ang hapon. Habang ang ating bida naman ay makikita sa kanyang kwarto na binuksan na ang librong ibinigay ng vice principal sa kanya. Maya-maya pa ay napabuntong hininga ang ating bida habang sinasabi na buong araw na niyang na-cultivate ang arts na ibinigay sa kanya ngunit wala pa rin nangyayari sa kanyang katawan. Ngunit napatigil siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. At kanya itong tinignan at makikita ang mensahe ng Dragon King na iniimbitahan ang ating bida na maghapunan sa weekend. Agad naman na natakot ang ating bida habang pumasok pa sa kanyang pag-iisip ang imahe ni Yanzi at ng ama nito. Nasabi rin niya na magkakaroon ng hapunan sa Dragon House. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita na ang ating bida ay nasa Dragon House na kung saan nagsimula na sila sa hapunan. Ang ina naman ni Yanzi ay agad na inabutan ng pagkain si Ren habang sinasabi nito na kumain lamang ang ating bida at huwag itong mahiya. Makikita naman na ang ating bida ay nahihiya na lamang at napangiti ng pilit habang nagpasalamat sa nanay ni Yanzi. Makikita din ang mangkok nito na punong-puno na ng pagkain na inaabot ng nanay ni Yanzi. Ngunit napatingin siya kay Yanzi nang agad nitong kinuha ang inaabot na pagkain ng nanay niya kay Ren. Sinabi rin nito na naiinis siya dahil iyon ang kanyang paborito. Sa ginawa naman ni Yanzi ay bahagyang nagalit ang nanay nito na agad pang isinaksak ang tinidor sa karne na nasa kanyang harapan. Sinabi rin niya kay Yanzi na hindi ito pwedeng kumain ng iba't ibang pagkain tulad noon at iwasan din ang hypertension, heart disease, at diabetes.
Sa ginawa naman ng nanay ni Yanzi ay makikita ang takot ng Dragon King. Ngunit napatigil ang lahat ng magsalita ang ating bida at tanungin kung kilala ba nila si Inspector Misu. Nagsalita naman si Mr. Hangyo at sinabi niya kay Ren na kung nakilala na pala niya ang inspector. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na nakilala na nga niya ito at isa itong guro sa kanilang school at ang pangalan nito ay Suhan. Sumagot naman ang nanay ni Yanzi at sinabi niya na ganoon pala. Kasabay nito, ipinaliwanag niya na ang inspector ay itinalaga upang sundan ang galaw ng mga may kaugnayan sa dragon at mas maganda na lumayo ang ating bida sa mga inspector. Natanong naman ng ating bida kung makapangyarihan ba sila habang kumakain. Agad naman na pinaliwanag ni Mr. Hangyo na para sa Dragon Tribe mayroon silang 8 realm. At ang mga inspector, karamihan sa kanila ay naabot ang 8 realm, habang ang iba ay mababa pa sa 8 realm ang naaabot. At si Misu ay isang talentadong tao na kayang talunin ang 2 luching na pinagsama. Habang napaisip naman sa sinabi ni Mr. Hangyo, nasabi niya na ang kanilang vice principal ay mukhang malakas ngunit di niya inaasahan na mas malakas pa pala dito si Misu dahil bata pa ito at maganda din. Nagsalita naman muli si Mr. Hangyo at sinabi niya na si Suhan at ang Dragon Tribe ay hindi magkaaway, ngunit huwag pababain ng ating bida ang kanyang depensa sa harap ni Misu dahil isa pa rin itong inspector na kayang pumatay kapag nalaman na ang isang tao ay guilty. Ngunit huwag naman matakot ang ating bida dahil hindi niya hahayaan na saktan nito ang ating bida. Sa sinabi ni Mr. Hangyo ay nasabi ng ating bida na si Mr. Zhao Hangyo ay tinatrato siya ng sobra na parang isa sa kanilang pamilya. Nagsalita naman muli si Mr. Zhao at seryoso nitong sinabi sa ating bida na siya ay special kaya mag-cultivate ito ng maayos. Dahil kapag nakuha na ng ating bida ang bago nitong pagkakakilanlan na parte na siya sa Dragon Tribe, ang mga inspector ay susubaybayan na rin siya. Matapos magsalita ni Mr. Zhao, agad naman na nagtanong ang asawa nito kung kamusta na ang cultivation ng ating bida at kung nakontrol na ba niya ang kanyang aura. Nadismaya naman na nagsalita si Hao-ren at sinabi niya na nararamdaman niya na kapag siya ay nag-cultivate, parang walang nangyayari sa kanya at walang improvement sa kanyang katawan.